Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Tayo po ay mga minamahal, pinagpalang muli sa araw na ito ng ating dakilang Diyos. Sapagkat muli tayong pinagtipon-tipon ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Amen, hallelujah. Upang ating sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. At purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Bago tayo dumako, mga kapatid ko, sa ating Bible study, ay ang pinakamataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Kristo. Hallelujah! At mga minamahal, ako po ay nabibigay ng dobling paggalang pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Minamahal ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala, minamahal, ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kasama, ang ating mga manggagawa, mga kapatid ko, sa ating mga preachers, sa ating mga elders, mga core members, musician, minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran, especially sa ating mga baguhan, minamahal, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. At sa lahat ng ating mga viewers, here and abroad, mga mahal, purihin ang mahal ng Panginoon. At mga kapatid ko, tayo po, mga kapatid, ay ngayon ay humaharap, mga mahal, sa dinaranas natin ng brownout, mga minamahal. At ito po ay generator lamang, mga kapatid, ang ating pong ginagamit. Mga mahal, kaya wala po tayong lyrics na mababasa sa ating pong screen. Mga mahal, hindi po kaya, mga kapatid ko, ng ating pong power. Ano po? Kaya mga minamahal, sundan nyo na lamang po sa ating Bible reader ang ating pong aralin sa umagang ito, mga kapatid. At bago po tayo dumako sa ating panalangin, mga minamahal, ang ilan nating mga kapatiran, mga kapatid ko, ay dumalo po sa ating pong church anniversary sa dako po ng Lilimbin sa araw na ito, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At tayo po ay bumabati, mga minamahal, sa ating mga kapatid sa dako po ng Lilimbin, mga minamahal ko, sa ating pong pasasalamat sa dakilang Diyos na yan. Amen. Hallelujah. Beloved, my co-preacher brother Arturo Donoso. Purihin ang mahal ng Panginoon. Mga minamahal, isang minuto lang po, mga kapatid. Nais kong hilingin muli ang inyong pagtayo. Minamahal, tayo po yung mananalangin muna sa dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Hingin natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, Diyos, purihin ka. Mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan, Amang Banal. O Diyos, muli po sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, sumaamin ka nawa sa umagang ito. Marapatin mo ang puso ng iyong mga anak, O Diyos. Lord God, ay maging katanggap-tanggap sa aming pong mga aralin, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Turuan mo kami, Amang Banal, tulungan mo kaming sumunod sa iyong mga palatuntunan, O Diyos, sapagat kami walang magagawa kung wala ka sa amin. Mahal na Panginoon, minsan pa iyong langisan ng salita, Amang Banal, ang pangunawa, O Diyos, ay magmula nawa sa iyong mahal na Panginoon, O God. At sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus, and believe and doubt, cast out in the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating pong aralin, mga kapatid, sa umagang ito. At ito po ay mga minamahal. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang isang napakahalagang paksa, may mahal na kung saan ay ito po yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kapatid. Yung tinatawag na Christian living. Praise God. At mga minamahal, isa po ito sa aking natutunan, mga minamahal, sa ating beloved Honorable Stan Pastor, mga kapatid natin, beloved Mama Dear, mong panahon, nakasama pa siya natin, mga minamahal ko. Patungkol po ito sa galit. Ano po? May mahal. Sapagkat last Friday, mga kapatid, ay mayroon akong napakinggan na isang patutuo, isang ina ng tahanan na kung saan ay hindi po niya na-manage, na-control yung kanyang galit, mga kapatid. Kaya naman dumanas siya, mga mahal, ng paalala
at pagpalo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan po nito, mga kapatid, ay maaari nating maiwasan, mga minamahal, yung galit ng Diyos ng mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Say, praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Ihanda po natin, may mahal, ating mga Bible, ang ating po mga kwaderno, mga minamahal. Isulat po natin yung mga talata. Nang sa ganon, mga kapatid, ay maaari nating balik-aralin, mga minamahal, sa ating pong mga free time, mga kapatid. Praise God. At lalo na kapag kailangan po natin ang mga topic na ito. Psalms chapter 37, verse 8, sabi ng Bible, mga minamahal, mga awit 37:8, cease from anger, and forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Mga kapatid, basahin natin, beloved, at beloved elder. Ayon sa mga awit, 37, versikulo 8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaran mo ang mga puot at bayaan mo ang mga puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Amen. Say praise the Lord. God bless you po sa ating unang talata, mga minamahal. Ang title po natin, mga kapatid, cease from anger, forsake wrath. Ay minamahal, dito natin hinango yan sa ating pong talata, mga kapatid. At mga minamahal, galit, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Amen. Alam ko po, mga minamahal, lahat naman tayo nagagalit. Amen po ba? Lahat ng galit, magsabing praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Cease from anger and forsake wrath. Sa Tagalog po, maglikat ka ng pagkagalit. Ibig sabihin, mga minamahal, bawasan natin ang pagkagalit or itigil natin ang pagkagalit. Mga minamahal, at bayaan mo ang puot, sabi niya rito. Huwag kang mabalisa. Yung maghahatid lamang ng paggawa ng kasalanan, mga kapatid. May mahal sa ating buhay, takot tayo sa mga killer. Amen po ba? Takot tayo sa mga mamamatay tao, mga minamahal, sapagkat sa paligid po natin, mga kapatid, hindi natin mapagbabawal yan. Minsan meron pong mga killer, mga kapatid ko, mga mamamatay tao. Pero mga minamahal, hindi natin alam, mga kapatid, hindi natin nauunawaan, mga minamahal ko, na yung pong silent, dangerous killer ay nasa ating katawan. Nasa loob ng ating katawan. Say amen. Yung dangerous killer, mga minamahal, ay nasa loob ng ating katawan. Yan ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Sapagkat minsan kapag hindi natin na-manage yung galit natin, yan po ang papatay sa atin. Amen ba? Kaya sa Matthew chapter 5 verse 20, mga inmahal, nais po ng dakilang Diyos na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na high level of righteousness. Ang tawag doon, high level of righteousness, sabi ng talatang ito, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Parseyo at Skriba, ay hindi kayo magsisipasok sa langit. Kung hindi natin higitan, mga minamahal, ang mga pakunwaring kabaitan ng mga Parseyo at Skriba, mga leader ng relihiyon, ay hindi raw tayo papasok sa kaharian ng langit. Basahin muna natin, beloved brother Ed, Matthew chapter 5 verse 20. Dito, sound check. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Praise the Lord! Kailanman hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit, sabi niya, kung hindi natin hihigitan, mga kapatid. Kaya mga minamahal, wala silang spirito ng Diyos, tayo meron. Amen. Eh dapat yung nakikita nating mga kabaitan sa kanila, higitan natin yon. Sapagat yung kabaitang nasa atin, mula sa Holy Spirit, mga mahal natin dakilang Diyos, yan po ay genuine. Yan po ay tunay. Walang pagpapaibabaw yan. Amen po ba? Kaya mga minamahal, pangkalahatang pagtingin po sa galit, mula po sa Old Testament, mga kapatid, pwede nating ihanda, mga mahal, isa-isahin po natin ito.
dito po sa Old Testament, mga kapatid ko, meron lamang po akong ibibigay siya yung 3 talata sa Old Testament. Ihanda po natin. Proverbs chapter 14 verse 17 at Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Pagkatapos ay Psalms or mga awit 37 verse 8, yung kaninang key verse natin. Kahit ako na po magbabasa nun. Ito pong dalawa mga minamahal ay ihanda po natin. At ihanda rin natin yung Ephesians chapter 4, verse 31 and 32, mga minamahal, at Colossians chapter 3, verse 8, at ihanda rin po natin ang James chapter 1, verse 19 and 20. Ngayon, mahal, sinunod-sunod ko na po para nang sa ganun ay makapaghanda yung ating mga Bible reader. Ano po? Simulan po natin mga minamahal, yung pangkalahatang pagtingin, mga kapatid ko, dito po sa banal na kasulatan, simulan natin sa Old Testament. Sa Proverbs chapter 14 verse 17, ganito pong sinasabi. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 17. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay ipagtatanim. Amen. Praise the Lord. Siyang nagagalit na madali, sabi niya rito, he that is soon angry, dealeth foolishly. Pakinggan niyo mga anak ng Diyos. Ngayon, mahal, ang sabi rito mga kapatid ko, siyang nagagalit ng madali ay gagawa may kamangmangan, mga minamahal. Ngunit ang mabait ay puputungan ng kaalaman. Amen. Baka isipin nyo, mga minamahal, si Brother Nel, hindi naman natin maiwasan ang galit eh. Opo, pag-aaralan po natin yan, dadaanan po natin yung mga kapatid ko. Ang dakilang Diyos nagalit din eh. Tingnan nyo, huwin mahal. Dito muna tayo sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9 po. Ayon sa Ecclesiastes 7, versikulo 9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinupupunan ng mga mangmang. Amen. Ano raw mga minamahal, yung galit na inaalagaan ng mga kapatid, ito po ay nananahan daw sa mga taong mangmang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Doon sa ating key verse, mga kapatid ko, ay ating pong maglikat ka raw sa galit, mga mahal, at iwasan mo raw yung puot, sapagkat yan ay magdadala lamang sa atin ng kasalanan, mga kapatid ko. Sa New Testament naman, nais po ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, na ang galit, palitan po natin ng pagpapatawad at pangunawa. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan ang gusto ng dakilang Diyos. Ephesians chapter 4, verse 31 hanggang 32 po sa Tagalog. Dito po, sound. Dito po sa aklat ng Episo, Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 32. Amen. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32, 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Sundan niyo po tayo. Sundan niyo po kami, mga mahal, sa ating pag-aaral. Maganda po ito, mga kapatid. Lahat ng kapaitan, lahat ng kagalitan, amen. Lahat ng kapaitan, lahat ng kagalitan, pagkakaalit, hindi pagkaunawaan, ang ibig sabihin niyan. Magkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Amen. Alam niyo, naalala ko, meron pong isang balita, mga kapatid, na pinaril na lamang yung isang taong walang kasalanan, walang kamalay-malay, walang kaalam-alam. Isa po siyang babae na masyado pong pinagupit niya yung kanyang buhok, mga minamahal, na pagkaiksi-iksi, mga kapatid.
meron pong isang hitman, mga minamahal, na napagkamalan lamang po siya. Nakatalikod na binaril, mga minamahal, patay yung pobre. Mga kapatid, nakamukha lang pag nakatalikod. Yung mga ganon, mga minamahal, ay sabi ron, mga kapatid ko, napakadelikado nun eh. Akala natin, mga kapatid, no? Akala ko kasi, wala na, huli na, patay na eh. Di ba ba? Sabi rito, mga minamahal, alisin natin yung masasamang akala. 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Itong ipapalit natin sa galit eh. Lahat magsabing amen. Magmagandang loob kayo sa isa't isa, sa mga, maging mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Praise the Lord. So alisin natin, anger, wrath, malice, sabi ng Bible, Colossians chapter 3 verse 8, mga kapatid, at ihanda rin po natin ang James chapter 1 verse 19 and 20. Tingnan natin ito, mga minamahal. Dito po sa James, nakasulat dito, mga minamahal, na magmaliksi tayo, mga kapatid, sa pakikinig, magmakupad tayo sa pagsasalita, magmakupad tayo sa galit, mga kapatid. Tingnan natin ito, Panginoon mahal. Colossians muna tayo, chapter 3, verse 8 po. Sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 8, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Amen. Praise the Lord. James chapter 1, James chapter 1, verse 19 and 20 po. Ayon sa Santiago 1:19 hanggang 20. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ano yung narinig natin? Ang galit daw ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naluluwalhati ang dakilang Diyos. Amen. 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal, kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Nakikinig po ba kayo? Magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit daw, sabi ng Bible, mga minamahal, hindi po ito nakapagbibigay luwalhati sa mahal na Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Palagay ko, pagkatapos ng Bible study natin, mga mahal, wala nang galit yung ating mga kapwa mananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kasi po, mga minamahal, mangyari, meron po mga pagkakataon na nagpapakounsel po sa amin na punong-puno sila ng galit. Panginoon mahal, halos umiiyak na po sa galit sa kanilang mga loved ones na mga unbeliever. Sabi ko, kailan po nangyari yan? 10 years ago po. Yan ang problema natin, mga minamahal. Pag-aaralan pa po natin yan, mga kapatid. Mga minamahal. Kaya, minsan, hindi natin na ma-manage, mga minamahal, paano mag-manage ng galit. Totoo, tamang galit. Kaya tayo po'y nasisilo minsan, mga minamahal ko, ng pagkakamali. Ano po? Normal sa tao po ang magalit. Pero saan ba natin ilulugar yung galit natin para maiwasan nating magkasala? Amen po ba? Normal ang magalit, mga minamahal. Dapat nga yung mga anak, pagalitan, mga minamahal, ituwid. Dahil pag hindi mo raw pinalo ang anak mo, mga minamahal ko, ay dinadala mo siya sa impyerno, sabi ng proverb. Amen. Normal sa taong magalit, pero mga minamahal, alamin po natin, saan natin ilulugar ang galit natin para maiwasan nating magkasala. Sa John chapter 2, verse 13 hanggang 16, mga minamahal, ang dakilang Diyos na galit po siya dito.
Tingnan natin. Sa Juan Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 16, sa galit pa ng dakilang Diyos ay pinaghahampas niya, mga minamahal ko, yung mga tao, mga kapatid, sa kanyang galit sa loob po ng templo. Tingnan nyo. Dakilang Diyos na po ito. Ayun mahal, tingnan nyo. Basahin natin. Juan Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 16. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 16. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo ang yaong mga nagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. 16. At sa mga nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tingnan nyo mga kapatid, pagpasok ng dakilang Diyos natin sa templo, mga minamahal, naggalit siya sa mga tao. Kumuha siya ng lubid. Pinaghampas niya yung mga tao, mga minamahal, sa kanyang galit. At pinagtataob niya, mga minamahal, yung mga lamesa. Mga ginawa kasing market, mga minamahal, yung bahay-sambahan. Ginawang halos palengke yung sambahan. Ang dami pong nagninegosyo sa loob ng bahay-sambahan. Sa galit ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pinaghahampas niya. At ang sabi niya, mga kapatid ko, huwag niyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Sobra ang kanyang galit, mga kapatid. Amen po ba? Alam niyo, mga minamahal, yung galit na yon, ang tawag doon ay indignation, anger. Yung pong banal na galit, mga kapatid. Amen. Huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Alam niyo, ang galit ng dakilang Diyos, kapag dumating yan, mga minamahal, ang dahilan, mga kapatid, sinasawata niya yung kasamaan. Ganyan ang Diyos kung magalit. Pag nagalit ang mahal na Panginoon, yan po'y pagsawata sa kasamaan. Romans chapter 1 verse 18 at ang Romans chapter 2 verse 5, mga kapatid, ihanda natin. Unang makabukas ng Romans chapter 1 verse 18. Sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay walang nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Kapag nakita ng dakilang Diyos, mga minamahal, na nawawala yung katwiran, nawawala po yung katotohanan, at namamayani po yung kasalanan, doon galit na galit ang dakilang Diyos natin. Ang mahal na Panginoon, siya po ay nagagalit sa kasalanan. Pero yung mga taong nagkakasala, makasalanan, iniibig niya yan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kapag nagalit ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ang galit kasi ng dakilang Diyos, mga kapatid, kaligtasan ng kapalit eh. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, kaya mga kapatid, dumarating din ang galit ng mahal na Panginoon kapag ang tao po, mga minamahal, ay tumitigas yung puso niya sa dakilang Diyos. Kapag hinahayaan ng tao, mga minamahal, iniibig niya yung kasalanan, mga kapatid, dumarating yung, hindi na po galit yung sinabi rito eh. Puot. Tingnan niyo ang Romans chapter 2 verse 5. Romans chapter 2 verse 5. Ayon sa mga taga-Roma 2, versikulo 5. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi at nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan ng kapuotan at paghahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Amen. Tingnan niyo mga kapatid. Kapag daw mga minamahalang tao ay ayaw niyang umalis manginmal sa kasalanan, ayaw niyang magsisi,
at pinapatigas niya yung kanyang puso. Sabi rito, nagtitipon ka ng puot. Iniipon mo yung puot ng Diyos sa iyo. Lahat magsabing amen? Mga minamahal, sabi rito, nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapakahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, mga kapatid ko. Amen. At mga minamahal, yan po ang mga galit ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nagdadala po yan ng kaligtasan eh. Hindi katulad sa tao po, mga minamahal, na talagang high blood. Amen po. Pag nagalit talaga, mga minamahal, galit. Pero dapat po, mga minamahal, ilagay natin sa lugar yung galit. Amen ba? Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 26, tingnan natin dito. Ephesians 4:26, be ye angry and sin not. Meron pala nun. Magalit kayo, pero huwag kayong magkasala, sabi ng Bible. Amen po. Tingnan natin to. Tagalog. Beloved Brother Ed, Ephesians chapter 4, verse 26. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 26. Kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Malinaw na sinasabi ng Bible, mga kapatid, ho? Ito ang ating memory verse. Mga minamahal, mga anak ng Diyos. Mga galit tayo, huwag daw tayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw sa ating galit. Amen. Mga minamahal, kapag galit ka kay Mrs., kay Mister, bay, tingnan mo yung araw, baka lulubog na. Amen ba? Habulin mo yung araw, mga minamahal, baka lulubog na. Kasi, pag nababad yung galit sa ating puso, mga minamahal, mauuwi yan sa hatred. Amen ba? Mga galit kayo, huwag kayong magkasala, huwag niyong hayaan lumubog ang araw sa inyong galit. So, nagagalit ang dakilang Diyos kung ang gawa ng dyablo lumilitaw. O yun, mahal. Nagagalit ang Diyos diyan. Nagagalit ang mahal na Panginoon. Pagkasamaan po ang umiiral, mga kapatid, nagagalit ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya, ang galit ng dakilang Diyos, hindi ka naman ililigaw ng landas eh. Amen po? Ang galit ng dakilang Diyos, hindi ka ililigaw ng landas, mga minamahal. O, iyan po ay magbibigay sa atin ng pagtutuwid. Amen ba? Kapag lumiliko ka ng landas, may mahal, papaluin ka niya. Ano ba yung palo sa mga baguhan, mga kapatid? Nasa Bible po yun, kapag tayo po ay lumilihis ng landas, may mahal, lumalayo tayo sa mahal na Panginoon, papaluin ka niya, palalahanan ka niya, para babalik ka sa kanyang kalooban. Di ba yung mga anak natin ganon? Kapag yung mga anak natin, yung maliliit, mga minamahal, kapag nagkakasala, mga kapatid, ay pinapalo natin para sila po'y magtanda. Amen ba? Ganun din, mga minamahal. Kapag halimbawa yung anak natin, mga kapatid, nagkasala, humihingi na siya ng tawad, mga minamahal, pero anong gagawin natin? Papaluin pa rin natin. Bakit? Kasi, ipaparamdam natin sa kanya kung gaano kabigat yung nagawa niyang kasalanan. Ganun tayong mga magulang. Amen? Pero yung palo natin yun, may mahal pagmamahal natin sa kanila yun. Amen ba? Pagkatapos paluin, mga minamahal, saka natin ipaliwanag sa kanila, anak, alam mo ba kung bakit kita pinalo? Kasi mahal na mahal kita eh. Ayaw kitang mapahamak. Amen po? Mga minamahal. Naalala ko tuloy yung aking anak eh. Nung siya'y maliit. Pagka nagkamali, mga minamahal, nagkasala eh, inuhugot ko pala yung sinturon ko, tumatakbo na eh. Kasi mahapdi yun eh. Mainit. Amen ba? Akma ko palang tatanggalin yung sinturon, may mahal, tumatakbo na, umiiyak na mga kapatid. Tatakbo sa mama eh. Amen, mahal. Ganun ang ating ginagawa. At ganun, mga minamahal, ang trato ng dakilang Diyos sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ayaw niya tayong mapapahama. Amen po? Praise God. At ang galit ng tao, mga minamahal, na kapag papaligaw ng landas. Mga anak ng Diyos, pakinggan niyo po. Kasi mga minamahal, dapat, sabi nga ng nabasa natin, maging makupad tayo sa pananalita, maging makupad sa pagkagalit.
Bakit? Mga mahal. Kasi pag hindi natin na-control yung galit natin, so hindi natin makokontrol yung dila natin. Makakapagsalita tayo ng masakit sa ating kapwa. At ang sabi ng talatang babasahin natin ngayon, mga mahal, ang kapatid nating nasaktan sa ating mga salita, mga kapatid, mahirap nang bawiin. Okay yan, mga minamahal. Napapatawad na kita, kapatid, okay. Pero may limit. May limit na. Hindi na buhos, mga mahal, yung iyong closeness sa kanila. Amen ba? O tingnan natin. Proverb, chapter 18, verse 19, mga kapatid. Proverb 18, verse 19. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 19. Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. At ang gayong mga pagtatalo ay parang halang ng isang kastilyo. Oh, tingnan niyo mga minamahal ko. Yung pagtatalo ng magkakapatid, mga minamahal, para daw isang kutsilyo yan. Mga minamahal, masakit. Araw-araw yan, mga minamahal ko. Nasasaktan ka. Kaya sabi po ng Bible, ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. Amen po. Kaya mas maigi, mga minamahal ko, less talk, less mistake. More talk, more mistake. Amen po. Maigi yung tahimik. Sabi ng proverb ang tahimik na tao, mga mahal, ay aariin siyang matalino. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Yan ang sabi ng proverb Kaya mga minamahal, napakaganda nitong mga talatang ating pinag-aaralan, mga kapatid ko. Kaya maging maingat. Sabi nga ni St. Paul, bakit hindi mo hayaang ikaw na lang ang maagarbyado? Bakit ikaw pa nag-aagarabyado sa iyong kapwa? Bakit hindi na lang ikaw ang, hayaan mong ikaw ang masaktan? Bakit ikaw ang nananakit? Sabi ni Pablo. Amen? Praise the Lord. Alam niyo, mahal, kapag ang galit, mga kapatid ko, ay umiral ng umiral sa atin. Kahit na sabihin mo, mahal, wala yan. Brother, hindi lang. Basta ako, galit ako. Ito talaga ako. Okay, mahal. Galit ako. Alam niyo, mga kapatid, anong resulta, mga mahal, ng galit natin sa ating kalusugan? Alam niyo ba yon? May epekto yan sa ating kalusugan, yung lagi kang galit. Una po, heart rate increase. Palpitation increase. Amen ba? Yung dugo natin kumukulo. Ano pa? Blood pressure increase, mga mahal. Kita mo, mga kapatid ko, yung gauge, sabihin natin, tag 200 na mas, tag 200 plus na, mahal, sa galit natin. Ano po? Dahil lang sa galit yun, mahal. Respiration, yung short breath, yan ang resulta, mahal, sobrang galit, mga kapatid ko. Binababad natin yung galit sa puso, mga mahal. Hindi natin alam, pinapaigsi natin yung buhay natin. Amen ba? Sabi nga nung nabasa ko, mga mahal, bakit mo pinapatay ang sarili mo? Sabi nung nabasa ko sa isang libro. Bakit mo pinapatay ang sarili mo? Sabi nung aking nabasa. Tinuloy ko ang basa, mga mahal, anong dahilan? Galit. Amen? Oh, mga minamahal. Kaya sinong gustong magalit niyan? Mga mahal, ako. Praise the Lord. Praise the Lord po. Buksan natin ang Matthew chapter 5, verse 22, mga minamahal. Dito po tayo, mga kapatid ko, sa ating pong aral na binibigay sa atin ng dakilang Diyos. Ang sabi rito, kapag naggalit ka na walang dahilan, anong mangyayari, mga minamahal? Tingnan nyo. Matthew chapter 5, verse 22. Ayon sa Mateo 5, versikulo 22. Dato po at sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan at sa sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi
ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Grabe yan, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Amen. God bless you po, ating beloved mga mahal elder. Amen. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Grabe, haharap ka sa hatol ng Diyos pala. Mga mahal. Sa galit lang yan, mga kapatid ko, sa puot lang yan. Oh. Nandun ka, mga mahal, sa pintuan ng kahatulan, mga kapatid. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Yung Raka, mga minamahal, hindi natin maunawaan ito, mga kapatid, pero ito po'y pagbababa sa kapwa eh. Mapapasapanganib, sabi rito mga minamahal sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka. Sa kapwa yan, no? Mapapasapanganib ka sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Amen. Nako, ang mga Kristiyano, may mahal, hindi na po nagmumura yung mga yan. Amen po? Wala nang pagmumura. Kasi, pakinggan nyo, mga anak ng Diyos, may mahal, bawat salitang hindi magandang lalabas sa bibig natin, bawat salitang pagmumura, pagsisinungaling, mga minamahal, paglikha, mga kapatid ko, ng pagkakabahagi sa magkakapatid, pag-iimbento, mga minamahal, ng kasira ng kapwa, mga kapatid, hindi po Holy Spirit ang lumalabas sa bibig natin. Hindi po God's breath, mga minamahal, ang lumalabas sa bibig natin. Galing po sa dyablo yan. Hininga ng dyablo yan. Amen po. Ulitin ko. Kapag ka sinanay natin ang bibig natin sa pagsisinungaling, pagmumura, mga minamahal, pag sinabi mo sa iyong kapwa, mga kapatid ko, nang sabi po rito ay ULOL, mga kapatid. Ang hirap kasing ulitin eh. Kaya nga yung pagmumura, mga minamahal, puto seko na lang, puto maya eh. Puto bongbong. Amen. Kasi ayaw nating magalit ang mahal na Panginoon eh. Amen po ba? Mga kapatid, kapag yan pong lumalabas sa bibig natin, mga minamahal, hindi po Holy Spirit yan. Hininga ng dyablo yan. Amen. Mabuti pa raw, sabi ng Bible, yung tahimik ka, mga minamahal, kaysa sa ikay magkasala, mga kapatid. Palapakan natin ang dakilang Diyos natin. Sabi rito, one angry without a cause, sabi rito, should be in danger of the judgment. One who called his brother Raka, Raka means stupid, empty-headed. Yan ang Raka. Should be in danger of the council. Pag sinabi mo sa kapwa mo, wala kang utak, bobo ka, mahal, malaking kasalanan na pala sa Diyos yan. Hinahamak mo yung taong pinagkamatayan ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Mahal, galit na ang Diyos sa iyo niya. Amen. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo pa yung kabila. May nangyaring ganyan, mga mahal sa ibang outreach Sinampal ng kuya niya dahil sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ginawa niya, hinarap pa niya yung kabila. Kuya, ito pa. Sige pa. Sa pamamagitan nun, may mahal, namulat yung kuya niya Natauhan yung kuya niya Ba't ganito kabait ito? Dati-dati lumalaban sa akin ito. Pero ngayon, ibibigay pa yung kaliwa. Bagay mahal, dahil doon, nasave yung kanyang kuya. Amen? Sabi niya, totoo talaga yung dinadaluhan nila. Yung Jesus Miracle Crusade. Nagbabago ka pala talaga. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga minamahal, one who say, you fool, will be in danger of hell fire, mga minamahal. Kaya ulitin natin yung ating nabasa kanina, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Magalit ka, huwag kang magkasala. Magalit ka, huwag kang magmura. Magalit ka, may mahal, huwag kang magtanim ng galit. Hindi ganyan ang Diyos natin.
Amen ba? Kasi kung ang dakilang Diyos natin, magtatanim ng galit, mga mahal, maraming isusumbat sa atin. Nung hindi pa natin nakikilala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, marami tayong mga kalokohang nagagawa, kasalanan nagagawa sa kanyang harapan. Eh kung yun lahat isumbat sa atin ng dakilang Diyos, wala na tayong paglagyan, wala na tayong lugar, itapo na tayo sa impyerno. Amen ba? Pero salamat sa mahal na Panginoon, hindi ganun ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hebreo 8:12. Amen, mahal. Hebreo 8:12, mga kapatid. Tingnan natin. Hebreo 8:12. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12. Hebreo 8:12. Ganito po nakasaad, mga minamahal. Chapter 8, verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Ang mahal na Panginoon, ito ang puso niya. Ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Ang kanilang kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Hallelujah, hallelujah. Kapag natuto ang mga anak ng Diyos, mga mahal ng puot, ibig sabihin, mga kapatid, sinasariwa mo yung kasalanan ng kapatid mo na nagawa niyang pinagsisihan na. Amen? Mga minamahal, hindi ganun daw ang mahal na Panginoon natin. Praise God. Anger is a powerful emotion that if we do not handle it well, it will give destruction to us. Iyan po ang anger, mga mahal. Powerful emotion daw, mga kapatid, na kung hindi natin kayang kontrolin yan, mga minamahal ko, yan po ang sisira sa atin. Yan po ang wawasak sa ating pagkatao. May lead to character abuse, mga minamahal. Intentionally hurt people. Yan ang anger. Ang result, mga minamahal, away. Amen. Bakit? Ano po, mga minamahal, ang pinagmula ng gera ng bawat bansa? Paano nagsisimula ang gera, mga minamahal, sa bawat bansa? Sa dila, sa pride, sa anger. Amen. Nasisira ang buong bansa dahil sa galit, dahil sa inggitan, mga minamahal. Mas maraming sandata itong bansang ito. Ako, konti lang. Dadagdagan ko. O yun, mahal. Pag nag-fire test, mga minamahal, para pasikat sa ibang bansa, pride and anger ang dahilan doon. Amen? Kaya yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga mahal, kapag hindi natin kinontrol ang anumang galit, hindi natin inalis ang inggit sa ating mga puso, yan ang sisira ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, yung anger pala, mga mahal, huwag nating hayaang bumagsak sa emosyon, mga kapatid. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, your own mind, will, and emotion, kayang kontrolin ni Satan yan. Yung ating sariling isip, emosyon natin, mga mahal, kayang kontrolin ni Satan yan, mga kapatid. Kaya kapag Kristiyano na tayo, mga mahal, bantayan natin yung ating sarili. Yung emosyon, yung first mga minamahal na expression, mga kapatid. Ingatan natin yon, mga mahal. Pag sinabi mong, dati ang napakainit mo sa mahal na Panginoon, mga mahal, napakasigasig mo sa mahal na Panginoon, kapag umira yung emosyon, mga minamahal, ano sasabihin mo? Ayoko na, quit na ako, suko na ako, hindi na ako, wala na ako. Pero bandang huli, mga mahal, pag umupo ka sa kwarto, naalala mo, nagkamali ka pala. That is emotion. Amen. Kaya ang mangyari, mga minamahal, ang gagawin natin dapat, mga kapatid ko, kapag may galit, mga mahal, kapag gusto kang i-provoke ng kaaway, mga mahal, pause ka muna. Tahimik lang. Amen po. Huwag kang mag-hysterical. Huwag kang mabalisa.
Sabi ron huwag kang mabalisa, magdadala lang yan ng kasalanan sa'yo. Amen po. Relax lang, mga mahal. Be a professional. Amen. Tahimik lang, mga mahal. At saka ipapaunawa ng dakilang Diyos sa iyo through the Holy Spirit, mga kapatid. Amen, mahal. Maganda ang ginawa mo. Nanahimik ka lang. Hindi ka marunong magalit. Nadali kasalanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So maghinay-hinay tayo sa pagkagalit. Amen ba? Hinay-hinay, mga minamahal. Alam niyo, sabi ng Bible, hindi tayo maaring magpuri sa dakilang Diyos na may galit sa ating kapwa. Tingnan nyo. Matthew chapter 5, verse 23 and 24, mga kapatid. Matthew chapter 5, verse 23 and 24. Ihanda po natin ang 1 Peter chapter 3, verse 7. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 23 hanggang 24, kaya't kung inihandog mo ang iyong lahain sa dambana at doon maalala mo na iyong kapatid ay maroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung makagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Alapakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri pala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, malaking bagay din yon na dapat po bitawan natin yung galit. Kasi sabi dito, mga minamahal, kapag naghahandog tayo ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, at may grudge sa ating puso, may galit, may inis, may mahal, hindi pala tatanggapin ng dakilang Diyos yung ating pagsamba. Hindi makarating sa langit yung ating pagsamba. Kaya nga dito, mga mahal, tinuruan tayo bago tayo mag-start sa ating gawain. Di ba? Nagpipray tayo, nagsisisi tayo. Amen po. Mahal na Panginoon, ano man ang aming mga kasalanan, mga nagawang pagkakamali sa isang linggo, patawarin mo po kami, linisin mo kami. Gawin dalisay ang aming mga puso sa aming pagsamba. Bakit ganon? Kasi, basahin natin uli. Sabi rito, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay may anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Napakaliwanag ng Biblia. Ano po? Napakaganda ng salita ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So makipagkasundo muna raw tayo sa kapatid natin before worshiping God. Katulad yan ng mag-asawa. Yung mag-asawa, mga minamahal, kapag kaya ay laging nag-aaway, wala pong panalangin ninyong mag-asawa makarating sa langit. So mananatili po yung problema, hikahos sa buhay, init ng ulo, mga minamahal. Ayan. Away, singhalan ng singhalan, mga minamahal. Ako, inaamin ko, mga kapatid, medyo may pagka-aborido ako ng konti. Kapag hindi ako napuspos ng Holy Spirit. Kapag hindi ako nakapanalangin ng maayos, mga inmahal, medyo aborido ng konti kasi, mga inmahal, hinahanap ko yung presensya ng Diyos. Siya kasi yung kagalakad ko at kaligayahan ko sa buhay. Amen po ba? Doon ako masaya. Ay ako pinahintulutan ako ng mahal ng ating beloved honorable pastor, makarating po ng ibang bansa, mga kapatid. Nakarating po ako ng Singapore, ng Taiwan, mga mahal ng Arab country, mga mahal. Nakita ko ang gagandang mga building, ang gagandang mga mahal na mga ginawa ng kamay ng tao. Pero hindi ako masaya doon. Kasi gawahan lang ng tao yun eh. Dalhin mo ako sa dagat, sa bundok. Doon ako masaya. Bakit? Doon, yung nakikita kong mga mahal, yung hindi kayang gawin ng kamay ng tao, alam kong gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Doon ako tuwan-tuwa. Amen po. Ibig sabihin, mga minamahal, hinahanap ko yung kagalakan, mga kapatid ko, hindi sa bagay ng mundo eh, hindi bagay sa material. Hindi siya material, hindi siya financial eh. Sa presensya ng Diyos. Amen po.
Kaya kapag ako'y nainis mga minamahal, kasi hindi ko nakikita yung tama eh. Amen? Pero pag nakita ko yung tama, tuwag-tuwag, galak na galak ako, ganun pala yun. Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Ito po yung sa mga mag-asawa naman mga minamahal. 1 Peter chapter 3 verse 7. Ayon sa unang Pedro 3, versikulo 7. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong magkasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundangan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord mga kapatid. Gayon nga kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa sa pagkakilala na pakundangan ng babae. Gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Amen. Tingnan niyo mo mahal yung mga mister na binubugbog yung misis. Meron din naman misis binubugbog yung mister. Di ba? Sabi ron, mahal, para hindi mapigilan ang inyong panalangin. Magkasundo. Amen ba? Isipin nyo, mahal, mahinang klase yung inyong kaharap, mga kapatid. Kaya sabi ron, mahal, para hindi mapigilan ang inyong panalangin. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag mayroon pong problema, mayroon pong hindi pagkaunawaan sa loob ng bahay, putol po, mga kapatid, yung ating prayer. Wala pong nakakarating sa langit na panalangin. Hadlang sa mga prayer ang galit sa kapwa. Hindi po tayo pagpapalain, mga minamahal. Hindi gagaling yung karamdaman kapag may galit sa puso, may galit sa kapwa, mga kapatid. Kaya nga yung Romans chapter 12, verse 18, mga minamahal, sabi rito hanggang 21, ang ganda po nito eh. Dito, tinutukoy dito, kaaway. Yung kaaway mo, sabi rito, pakainin mo. Amen? Yung kaaway mo, painumin mo, pakainin mo. O mahal, tingnan nyo, basahin natin. Romans chapter 12, verse 18 to 21. Dito po sa sulat Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 18 hanggang 21. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Right, amen. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Right. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Amen. 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig. Bigyan nyo ng daan ang galit ng Diyos, sabi rito. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. So dapat, mga minamahal, maawain ka pala. Dapat punong-puno pala ito ng pag-ibig sa kapwa. Amen po ba? Mga mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. So, paano natin, mga mahal, how to express healthy way your anger? Paano natin may papakita, mga minamahal ko, yung galit natin ay magbibigay po yan, mga minamahal, ng maganda. Mga minamahal ko. Yaman ding labasan natin, mga minamahal. Labasan na po ba natin yung Psalms 103 verse 9? Hindi pa po. Sabi rito, ang galit ng dakilang Diyos pansamantala lang, mga kapatid. Tingnan po natin. Isunod natin, beloved, yung 1 Peter chapter 1 verse 22 and 23. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 9, hindi siya nagipagkaalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Amen. Amen.
Pakiulit po, beloved, pakiulit. Sa aklat ng mga awit, 103, versikulo 9, hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Tingnan nyo mga mahal ang galit ng dakilang Diyos. Ang galit ng dakilang Diyos ay for a while. Amen. Pansamantala lang. Lahat magsabing praise the Lord. Mga mahal, yan ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, gayon din ang gawin daw natin. Huwag nating ibabad ang puso natin sa galit. Amen. Paano natin, mga minamahal ko, i-manage ang ating mga anak sa galit natin? Mga mahal, paano natin tuturuan yung ating mga anak sa galit natin? Huwag nating ilagay sa puso para hindi tayo maatake. Amen ba? Para hindi tumaas yung BP natin. Huwag dito sa puso. Hanggang bibig lang yan. Amen? Hanggang bibig lang, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya pagka yung aking may bahay, galit na galit sa aking anak, mga minamahal, ang sama ng mukha niyan. Pero pag humarap sa akin yan, nakangiti yan. Amen? Ganun dapat. Say, praise the Lord, mga minamahal. Kunwari lang. Sa bibig lang. Amen po? Tingnan nyo na ang mga anak ng Diyos, nakangiti lahat. Amen? Ang ganda kasing tingnan mo, mahal, kapag nakangiti lahat eh. Wala pong galit, wala pong inis eh. Amen po ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang makupad daw sa pagkagalit, mga mahal, punong-puno yan ng pag-unawa. Makupad sa pagkagalit, mga minamahal ko, ay may dakilang pag-unawa. Pero siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan, sabi rito. Amen. So, putting away anger and wrath. Dapat magkaroon tayo ng anger management. Amen, mahal. Ayan, malapit na tayo magtapos. Magkaroon dapat tayo ng anger management. Sample, yung mga nakaraan pong pagkakamali ng mag-asawa, nakalipas na mga minamahal ko, babalik-balikan pa. Nakalipas mga minamahal na mga hindi pagkaunawaan ng mga magkakapatid kay Kristo, mga minamahal, ay babalik-balikan pa, isusumbat pa, mga minamahal, para mamayani po yung galit, mga kapatid. Yan, iwasan natin yon, mga minamahal. Matuto tayong magpatawad para makapag-move on tayo. Amen? Kapag hindi tayo natutong mag-move on, mga minamahal, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Maiiwan tayo sa rapture. Amen? O, tingnan nyo, mga kapatid. Ito, hindi lang ito sa kababaihan, o. Baka mamaya magalit kayo sa akin. O, mahal. Babasahin ko lang ang Biblia. Proverb 21, verse 19. Tingnan natin. Proverb chapter 21, verse 19. Kawikaan po, Kapitulo 21, talatang 19. Ayon sa Kawikaan 21, versikulo 19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa pagtatalo at paggagaliting babae. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagulat kayo, no? Ulitin ko po. Lalong maigi ang tumahan sa ilang, sa disyerto, na lupain, kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Lahat tayo kasama ron, pati kami. Amen ba? Kasi iba ang tingin nyo eh. Amen ba? Hindi lang po yan sa kababaihan, may mga lahat yan. Pati sa kalalakihan yan. Amen po ba? Ano makukuha nating aral dito, mga kapatid? Sabi rito, mga mahal, maiging mag-isa ka lang. Kaysa makisama ka sa mainitin ng ulo. Amen ba? Kung yung kaibigan mo, mahal, na pareho kayong lalaki, mga kapatid, mainitin ang ulo niya. Darating panahon, mainitin na ng ulo mo. Amen? O, mga minamahal, ulitin ko. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain
kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae at lalaki. Yan. Amen po ba? Oh, kita nyo, nakangiti na sila. Ayun, mahal. Alam nyo, mga kapatid, nagagawa lang po ng mag-asawa, mga minamahal, magsumbatan, ano po? Magsumbatan, mga minamahal ko. Yung pinagsusumbatan nila ay mga kasalanang nagdaan. Ayun, mahal. Mga 10 years nang nagdaan, 5 years na nagdaan, 3 years na nagdaan, ayun, mahal. Alam nyo kung ano, mga mahal? Anong dahilan, mga kapatid? Minsan, nagkakaroon tayo ngayon mahal ng sumbatan, mga kapatid ko, dahil sa mga bulong ng kamag-anak. Dahil sa mga bulong ng mga kaibigan, bulong mga minamahal ng biyanan. Amen ba? Ito, tinutukoy ko rito mga mahal yung mga unbeliever. Ano po? Kasi siyempre hindi naman nila alam, mga mahal. Ang tagal na pala mga kapatid, lutasyon. Tapos bubulungan ka ng kaibigan mo. Hindi ba, ang laki ng kasalanan nagawa sa iyo niyan? Hindi ba? Hindi nila maunawaan eh. Hindi sila Kristiyano. Amen ba? Ngayon, si ako naman, mga minamahal, makikinig. Oo nga, ano? Magagalit ka na ngayon. Di ba? Ganon yun. Kaya sinabi rito sa talatang ito, mas maigi ang tumira sa disyerto kaysa makisama sa isang taong hot-tempered. Kaysa makisama sa isang taong magagalitin, mga minamahal. Nakuha nyo? Meron tayong kaibigan, meron tayong barkada, mga minamahal. Magagalitin, mga kapatid. Naghahanap lagi ng away, siga. Pag siyempre, born again ka na. Nabaptize ka na in the name of Jesus, pinatawad na ng mahal na Panginoon lahat mong kasalanang nang nagawa. Malinis ka na. Pero pag nagsama ulit kayo, sasabihin sa iyo, mga minamahal, di ba pare, ang laki ng kasalanan sa iyo niya na. 5 years lang nagdaan na. Di ba? Nakuha nyo? Mabuburyong ka na naman. Nagkataon, hindi ka nakapanalangin ng umaga. Panginoon, nandun na naman yung galit. Kaya hindi ka makamubuon. Kaya mga minamahal lang nangyari tuloy, mga kapatid, binabalik-balikan natin. Binabalik-balikan natin. Wala na. Hanggang doon na lang, mga mahal. Kontrahan na lang ng kontra. Araw-araw, may mga kontrahan. Ano mong mangyari, mga mahal? Sabihin ng kapit, hindi ba taga-Jesus miracle ko siya dyan? Bakit ang gulo na naman ng buhay? Nako, hindi na ako dadalo dyan. Di ba? Praise the Lord. Kaya dapat i-manage natin, mga mahal. Dapat yung galit, mga kapatid ko, mapapawi na yon. Amen? Yung hatred, wala na po yun. Ngayon, mga minamahal, nagagalit na lang tayo kapag yung mga anak natin hindi po nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung mga loved ones natin hindi gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Diyan tayo naiinis, diyan tayo nagagalit. Katulad ng mahal na Panginoon, mga mahal, nakita niya ginawang negosyo yung bahay-sambahan. Grabing galit niya, mga kapatid. Pinagtutumba niya, pinaghahampas niya, mga mahal. At ang sabi niya, huwag niyong gawing bahay kalakal itong bahay ng aking ama. Amen ba? Kaya doon sa ating mga nagtitinda sa church, mga minamahal, reminder din po mga kapatid, kapag tayo po'y nandyan, mga minamahal, sa ating pong pagtitinda, dapat yung heart natin, yung isip natin, nasa mahal na Panginoon, nagpupuri sa dakilang Diyos. Amen ba? Ayan, mga minamahal, ay para naman sa mga baguhan, mga kapatid, para hindi na sila lalabas ng ating sambahan, para bumili. Kasi hindi pa sila sanay mag-fasting. Ayun, mahal. Amen ba? Yan para sa kanila makakain, mga kapatid. Pero sa ating mga mananampalataya, karamihan po rito, walang tayuan. Mula alas 9 ng umaga, ayun, mahal, hanggang alas 3 ng hapon, walang tayuan sa upuan. Nagpupuri sa dakilang Diyos. Hindi kumakain. Amen po. Purihin ang Diyos, ayun, mahal. Kapag hindi ganyan ang ginawa natin, mga kapatid, daig pa kayo ng mga bagong save sa krusada nating nagdaan. Yung mga kapatid nating na-save sa krusada natin, pagka-save nila, nag-fasting kaagad sila. Glory to God. Kami tuloy ang nag-alala. Bakit? Kasi baka magkamali ng breaking. Kasi pag hindi mo alam ang proper breaking, mga mahal, isang pirasong longganisa lang, kainin mo, mag-bloat ka. Amen? Kaya bago kayo mag-break, mga kapatid, yung mga longer fasting dito,
Ngayon, mahal, magpaturo muna kayo mga kapatid sa inyong mga elders. Amen po ba? Yung proper breaking mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay natin mga kapatid. Nawa mga minamahal ay naliliwanagan po ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, at marami tayong natutunan sa ating pong aralin, mga minamahal, tungkol po sa galit, mga kapatid ko, ng tao. Amen po ba, mga minamahal? Tumayo po tayong lahat at awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, at habang ating inaawitan ng mahal na Panginoon, ay mga minamahal, tinatawagan natin ang mga children's choir sa kanilang mga makalangit na awitin. Amen. Nasaan na yung ating mga manunugtog natin, mga minamahal? Awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kay ganda ng umaga, saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na, aawit at papuri sa Kanya. Sapagkat araw na ginawa Panginoon, naging maganda ang umaga, si Kristo na ang iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, iniwanag na ang buhay ko ngayon. Sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa, Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at ang katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap may madilim at gabi dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at ang katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap ay magdilim at bagyo'y dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Dahil si Kristo'y kapiling. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.